Ayan, so magandang hapon mga kabida. Andito na naman tayo sa ating loft para sa isa na namang araw na punong-puno po ng kwentuhan na may kabuluhan, kwentuhan na inyong papakinabangan. Ayan. So today po, magsishare ako sa inyo ng ilang pointers, kaalaman, no? Papaano ba ang ginagawa ni Kuya sa kanyang breeding. Last time pinag-usapan natin egg, di ba? Balikan lang natin ng konti yung ano na to, yung aspeto na to, yung pag-ano natin ng mga egg. Atras natin ng konti bago tayo magkaroon ng egg, kasi last time ang pinakita ko sa inyo papaanong bago tayo nagkwentuhan tungkol sa egg, I think yung conditioning. So parte ng conditioning ito, no? Ito pa rin sa breeding pa rin, ito breeding part pa rin. Itong i-share ko sa inyo today. Konting atras lang tayo. Tuturuan ko lang kayo. Baka hindi nyo pa ina-apply dyan sa inyong mga loft. Pwede kong i-share sa inyo itong ganitong practical na pamamaraan ng pag-iibon. Alam ko sa inyo, marami sa inyo siguro busy sa buhay, hindi nalilimutan na yung mga basic, yung mga essentials. So today, i-share ko sa inyo yung pamamaraan ni kabida sa pag-iibon, sa pag-breed in particular, maliban sa maayos na pagkain, maayos na conditioning nila. Ano ba yung mga importante pa na gagawin pag ikaw ay nag-aalaga ng kalapate? Especially magagamit mo ito pag nandun ka na sa breeding part. Pag ikaw ay magpapares na ng iyong mga ibon. So ito, i-share ko sa inyo, maiksi lang ito. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung laman ng aking laptop. I-share ko sa inyo yan. Okay, so handa na ba kayo? Let me show you the way. Let's begin mga kabida. So ito, nasa harapan kayo ng aking laptop o laptop ng aking hipag, yung aking laptop nasa office. Andito, na-download ko dito yung records, yung record ko pagdating sa aking mga breeders. Ayan, papansin nyo may best hens. Ayan, so ito mga information tungkol sa aking mga breeders. Ayan. So dito makikita ninyo ang profile nila o yung mga basic na information tungkol sa kanila, sa mga hen ko at saka sa mga kak. Ayan, pakita ko, ayan. Bababa ko lang ha. Ayan, may mga pangalan sila, tingnan nyo ha. Pero bago yung mga pangalan, pakita ko sa inyo, best hens, may best hens, and may super cocks. Ayan, nakalagay dyan, kita nyo? Ayan. So segregated, syempre nakaiwalay ang babae sa lalaki. Ayan. So yan, bigyan na natin to ng ng pagpapaliwanag. Pwede nyong gayahin yung ginagawa ko sa aking Excel file, o pwede nyong dagdagan o bawasan. Sa Excel file gumagawa ko ng at least 3 column. Sa unang column ko, first column yung pangalan nila, no? Tapos second column nila, sandali bumilis. Second column ay plumage nila, o kaya pwede rin yung banded or not banded, kasi pwede rin yan na mas madali nyo silang makilala. So plumage yung ikatlo. Kung gusto mo pang mas particular ka, tumatanda ka ng tulad ko, pwede rin na ilagay mo na yung color ng singsing nila para mas madali nyo silang madakma kung kinakailangan, and yung details ng kanilang singsing o ring band details. Another one is yung bloodline nila, syempre, and yung history, yung winning history ng line, and the reason why you have them in your loft. Iba't ibang reason yan sa akin, kasi marami akong na-acquire, so gusto ko rin na maalala ko kung saan ko o sino ko sila, kanino ko sila nakuha. And finally, sa dulo, meron din akong breeding plan column. Ayan. So ito ang content ng aking
Excel file o yung file ko ng aking mga alagang ibon, ng aking mga breeders. Para sa akin, mahalaga ito kasi pagdating na ng breeding, mas madali ang pagbibreed natin kung kilala natin yung ibibreed natin. Di ba? Kung nire-record natin yung kanilang performance. O halimbawa, itong si Sally. O bakit siya ibibreed? Kailan siya ibibreed? Tingnan natin ha. Yung information niya, yan, nabanded na siya. Ibig sabihin, naband ko na siya ng clip ring, personalized clip ring ko. Ang kulay niya is blue bar. Ang ring niya is, ring banditos niya is Unity Cup 16. Ang bloodline niya ay Koopman Philippines. Tapos, palaki natin. Anong winning history? Nag-produce na siya ng superset winner. Actually, hindi ko pa nilagay. Knockout winner din. 25th overall. Anak niya si Shalom. And then, dun sa reason why I have the bird in my loft, ay dahil kay unang-unang ugat niya ay si Sir Jaime Lim, galing sa kanyang bloodline. At nakuha ko siya through Engineer Eric Maniago. Ayan. And, ayan, as of December, sa latest update ko sa aking record, plano ko siyang ibalik o ipares sa dati niyang pares sa tatay ni Shalom na si King Philip this off-season. So, eto na sila ngayon. Pinagsama ko na sila. Ayan na si Sally. Ayan si Sally. At yung kanyang pares, ayan, si King Philip. So, yun. So, ganun po ka-importante ang pagkakaroon ng records. Kailangan natin ng record kasi yung record natin, hindi natin maalala lahat ng mga bagay-bagay na gusto nating gawin, mga pinaplano natin o mga alaga natin, yung kanilang mga detalye. With records, all you have to do is to click for you to remember ano ba yung reason, ano ba yung plano mo sa kanila. So, ganun lang kadali. Pag meron tayong record. Same as true din sa pagkakaroon natin ng mga personal record nila. Ibig sabihin, pag may anak na sila, lagyan din natin sila ng pedigree o record. Okay, balik tayo sa mukha natin. So, pinakita ko sa inyo yung simple record keeping ko. Yan. Gaya ng sinasabi ko, napaka-importante na meron tayong records. Sobrang mahalaga yan. Alam nyo, ang siguro analogy na gagamitin ko o comparison, yung ating mga pinagtatrabahuhan o mga kumpanya, no? Especially yung mga malalaking kumpanya. Without proper recording, without auditing, without proper recording, walang kapupuntahan yung kumpanya. Bakit? Kasi kung hindi nila alam what works for them, ano ang meron sila, ano ang kanilang assets, ano ang kanilang liabilities. Pag asset yung ari-arian nila. Yung liabilities nila, yung utang nila. Pag hindi nila natatrack, hindi nila alam yan, then magugulantang na lang sila isang araw, meron ng kakatok at sisingilin sila. Hindi nakaprogram, hindi nila mababayaran. Diba? Same as true din sa pag-iibon. Kailangan sa atin, masipag tayo sa record keeping. Meron tayo dapat religious record keeping. No? Meron tayong record sa madaling salita. Para alam natin, gaya ng sinasabi ko, kung anong stocks natin, anong meron tayo sa ating loft. Sino-sino yung andun sa loft. Ano ang napatunayan ng mga ibon na yan sa ating loft. Okay? To be honest with you, syempre, to be frank, kung nakikita mo yung ibon consistently, I mean, every year, binibreed mo siya for the past 2 or 3 years,
at wala siyang magandang na ipapakita dun sa record mo, puro talo, no, o puro nawawala, it's about time to let go of the bird. And you wouldn't know, lalo na kung marami kang ibon, hindi mo malalaman kung sino yung mga ibon na yan kung wala kang record keeping. Ganong kahalaga ang record, ang pag-keep ng record. Ganon din sa ating mga ibon, ano, yung mga inakay. Pag inilabas yan ng ating cage, no, ibig sabihin ay pwede na silang turuan o pwede na silang ilagay sa stock lock. Dapat bago ilabas, meron ng record yan para malaman mo kung sino-sino yung mga yan, so that in the future, in the event na nagpakita ng maganda yung mga anak, ako, in my case, merong magme-message sa akin, "Sir, salamat, merong nanalo sa ganito, ganyan, binigay nyo sa akin." So, ang ginagawa ko, chinecheck yung record ko. And then, pag nalaman ko na anak siya ng ganito, anak siya ng ganyan, then, doon ako nag-iisip, nagpaplano na ibalik. Kung nabenta ko na yung pair, o yung nanay tatay niya, o one of the parent, I'll try my best na makakuha ng similar o closely related doon sa nawala o sa nabenta ko. So kung yun nga, kung wala tayong record, kung wala akong record na gano'n, hindi ko matatrack, hindi ko malalaman. Okay? So gano'n kahalaga ang record keeping. Mapapedigree man yan, o yung simpleng record natin sa ating mga breeders as profile nila, sobrang importante yan. Yan. So yan, ini-encourage ko ang aking mga kapwa, kalapatid na gustong maging mas successful sa pag-iibon. For the year 2026, saktong-sakto, nag-umpisa pa lang ang taon. Pwede na po tayong mag-umpisa ng ating record keeping. Mag-record keeping tayo. Huwag kayong tatamarin dahil number 1, ang larangan natin, ang sport ng pag-iibon ay hindi pwede sa tamad. There are so many reasons why it is effective, why is it important na magkaroon ng record keeping sa pag-iibon. Okay, hindi kayo mawawala. Kung ang ibon nyo ay nawawala, kayo hindi dapat mawala. Kayo yung number 1 na halimbawa ng inyong mga ibon. So whether you are a small fancier or big fancier, dapat mag-record keeping kayo. Ikukunin nila ako. Kung hindi nyo kayang bumili ng laptop o hindi kayo makahiram, wala kayong mahiraman, then pwede kayong bumili ng notebook, record book, ballpen. This will do. Ako, nagbaback up pa din. Maring makurap yung files ko, pero meron akong notebook. Pag nabasa ito, meron akong files. Sinisave ko pa yung aking files sa isang mother drive, yung malaki na flash drive o USB. Minsan sinesend ko pa sa messenger ko para hindi ako mawala. So, meron akong mga backup. Ganong kahalaga po ang pagre-record keep. So yan, gaya ng sinasabi ko, since kakaumpisa pa lang ng taon, umpisahan din natin ng maayos na pag-iibon. By keeping details, by recording, by tracking yung inyong mga alaga o yung inyong ginagawa. Eventually, mapapakinabangan nyo at papasalamatan nyo pag ginawa ninyo yung bagay na yan. Hindi kayo nag-iibon para lang sa taon na ito. When you do this, pag ginawa nyo pagre-record o pag-iibon, you are thinking long term. And kung long term ang pag-iisip natin, no, meron tayong pangarap, meron tayong gustong marating, then record keeping is your partner. Ayan, yun lang naman ang gustong i-share ni Kabida sa araw na ito. I hope meron kayong natutunan, and yung natutunan nyo sa akin, narinig nyo sa akin ay may i-apply ninyo. Umpisahan nyo na mamaya o bukas o itong linggong ito. Start na tayong mag-record keeping para
makamit natin ang gusto nating marating. Muli, salamat mga kabida and happy 2026 sa inyong lahat.